apektado ng Hi guys, pag-atake ng good morning. ransomware. Ayon nga sa Ngayong nasabi araw, ni maglalatag na naman tayo ng kulay checklist puti ang inihanda at saka ng kulay Department gold. of Information and Communications Bale, Technology 25 na rolyo ang upang ating i-benchmark lalatag ngayon. ang kahandaan ng PhilHealth na makuha ang kanilang mga online system. Sinasagawaran na patuloy silang mag-iimbestiga at susubaybayan ang mga nakuhang log mula sa mga apektadong sistema ng PhilHealth at ganap na masecure at tiyakin ang katatagan ng mga sistema nito. Mano-mano operasyon ng sinasagawa ng PhilHealth mula pa noong Setyembre 22 matapos ang pag-hack ng database nito sa pamamagitan ng Medusa ransomware. Matatandaan na noong Setyembre 25, ang mga kritikal na serbisyo sa web ng PhilHealth ay na-access lamang sa pamamagitan ng kanilang mga IP address at patuloy na komprehensibong pag-scan sa security. Nauna nang sinabi ng PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy, Dr. Israel Francis Vargas, na humigit kumulang 72 workstation ang naapektuhan at mga apektadong sistema ay kinabibilangan naman ng e-claim system, member portal system at collection system. Anya, wala ang personal at medikal na impormasyon naman ng mga miyembro ng PhilHealth ang nakompromiso. Nang malaman ang paglabag, nagpatupad ang Department of Information and Communications Technology ng mga kritikal na hakbang seguridad, kabilang na ang pagdiskonekta ng mga workstation mula sa network, agarang koordinasyon sa PhilHealth upang sukatin ang lawak ng pag-atake at pagkolekta na rin ng mga nauugnay na records para sa mabuting pagsusuri at investigasyon. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. At nga mga kabonggo, mga ka-Star Nation, ang nangyaring pag-hack ng international hackers dito sa tanggapan ng PhilHealth Capital sa kanilang fasilidad. Kapiling ko natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Ronald Justino, Digital Pinoy National Campaigner kapatinan sa buong Philippines per nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Camito po ito. Together with me, si Bombo Alay sa Eclarinal. Magandang araw po sa inyo. At unang-una, nais ko pong maitanong, ano ba talaga yung kinakarap nating issue dito sa Philippine Health Insurance Corporation regarding dito sa ransomware na initial na ibalita natin kanina lamang, Ginoong Busilo. Magandang araw po. So ito pong kinaharap kasi ng issue ng PhilHealth ay may kinalaman po sa mga datos na pinangangalagaan ho ng PhilHealth. Kumakailan po ay inatake ho ng PhilHealth gamit ang ransomware. At so ngayon po ang mga impormasyon pong nakuha ay nakalock o naka-encrypt po. No? Hindi ito ma-access ng PhilHealth at humihingi po yung mga hackers ng halagang $300,000 o mahigit 16 million pesos para ho daw isauli ito at i-decrypt yung information at burahin sa end nila o doon ho sa kanilang pangangalaga. Pero syempre ho, alam ho natin na wala ho tayong garantiya na talaga kung hindi ho pinakialaman o talaga kung i-decrypt nila o buburahin ho sa yung informasyon na nasa kanilang ngayon, kustodiya po, no? Okay. Ano ba yung implikasyon sa atin? Nitong, lalo na itong pinapayaran natin. Meron naman tayong cybersecurity. Lalo na sa mga government agencies. Ngayon, nangyari ho ito. So, ano masasabi nyo? Ano take ninyo dito, Ginoong Busilo? So, yung implikasyon po nitong insidente nito sa ating cybersecurity, lalo sa mga ahensya ng gobyerno, medyo mabigat ho talaga. Hindi lang ho medyo, kundi talaga hong mabigat. Sapagkat nakita ho natin, yung PhilHealth ho, napakalaki ho ng pondo nito. Pero hindi ho nila nagawang paghandaan ito hong nangyaring cyber attack na ito. Samantalang, hindi ho pa kung ikaw ay isang ahensya, alam mo na nasa pangangalaga mo ang datos ng milyon-milyong kababayan nating Pilipino at maging ng mga empleyado ho nila, yung kanilang mga kliyente, syempre ho dapat nag-i-invest ka ho doon sa nag-i-invest ka ho sa cybersecurity measures mo, hindi ho ba? So dahil ho dito, napuput into question din ho yung integridad ng mga database na hawak din ho ng gobyerno at kahit ho ng pribadong sektor, lalo na ngayon
meron ho tayong database para sa national ID, meron ho tayong database para sa SIM registration, may database tayo para sa ating mga lisensya sa mga driver's license natin, at iba pa hong ID, hindi ho ba? So nakakapangamba ho ito sa bahagi ho ng taong bayan sapagkat hindi ho natin alam kung ano ho ang susunod na ahensya na pwede hong mabiktima ng mga cyber criminals na ito. Ginong gusto ko na itanong din po ating katandem dito si Bombo Alaysa Clarinal. Bombo Alaysa? Okay, so gusto mo, ano naman ho ang worst case scenario kapag nahahack po isang malaking ahensya o isang kumpanya? So, ang worst case scenario po na pwedeng mangyari dito, unang-una, pwede hong ibenta ho ng mga hacker yung mga informasyon na nakuha nila. Alam niyo ho, sa internet ho, meron ho kumbaga merong black market para po sa mga personal na informasyon ng mga tao. So, gagamitin ho ito sa iba't ibang klase ng scam. Mabibiktima ho yung ating mabibiktima yung ating mga kababayan na identity. Pwede hong masangkot sila sa mga cybercrime na wala ho silang kinalaman kasi ginamit lamang yung kanilang pagkatao na compromise. So, mabigat ho ang mga implikasyon nito. Marami hong pwedeng mangyari. At nakakapangamba. Hindi ho ba, million ho yung laman ng database na yan eh. Okay, ano lang yan, uso pa rin ang spam messages kahit na-registered na po ang mga SIM cards. Ano naman ho pag-ingat ang inyong maaaring imukahin po about po sa mga spam messages, Sir Ronald. So sa panahon po ngayon, uso pa rin ang spam messages sa matapos ang SIM registration. Kailangan ho talaga mas maging maingat din ho ng ating mga kababayan sapagkat proven ho. Napatunayan na ho yung matagal na hong sinasabi ng mga grupo, ng mga individual na pinatutulo sa pagmamadali sa implementasyon at sa mismong implementasyon ng SIM registration law na hindi ho ito yung solusyon. At in fact, hindi nga ho nabawasan. Tingin ho natin, hindi ho nabawasan sapagkat napakarami pa rin ho ng mga natatanggap po nating mga mensahe. Maaari hong nagkaroon ng pagbawas, maaaring sabihin na nagkaroon ng pagbawas, pero hindi ito nararamdaman ng karaniwang Pilipino. So para ho sa ating mga kababayan, kung ang pag-iingat ho talaga mabagsak na lang ito sa ating mga kamay. Pero syempre hindi po tayo dapat mapagod na kalampagin yung ating pamahalaan. So sa bahay ng mga consumer, una-una ho, wag po natin papansinin itong mga spam messages na ito. Alam niyo ho, minsan akala natin nanalo tayo, pero minsan wala naman tayong wala ho tayong sinalihang contest. Tapos dumagdag pa dito yun hong mga kumpanya na nagpapadala po ng spam text na dapat ho kakampi ng gobyerno doon ho sa paglaban sa spam text, pero ito po sila pa ho yung sila pa yung gumagamit nito mga spam text ito. Halimbawa, yung kumpanya ng Movit, hindi ho ba? Tayo ho, nagsampa ho tayo ng reklamo sa National Privacy Commission at masaya ho tayo na tinugunan ho nila. Sa katunayan ho, nag-umpisa na ho ang investigasyon. Umarap na po tayo sa NPC, umarap na po yung mga motorcycle taxi rider na nakatanggap ng mga text. At so naman daw kung ipapatawag, posible ay yung mga motorcycle taxi company. So dapat ipaliwanag ng mga kumpanya na kagaya ng Movit kung saan nila nakukuha yung mga personal na impormasyon ng mga tao, yung mga mobile number nila na ginamit nila para magpagpadala ng text. Kasi meron hong personalized version hindi ho ba? So kagaya ho ng ginawa ng digital tools, ang ating hong panawagan sa ating mga kababayan, mainam ho na tayo po ay magsumbong din sa ating mga otoridad. Ireklamo po natin yung mga natatanggap po nating spam messages, yung scam text na yan. Kasi ho, malaking bagay din ho para sa pamahalaan kung maire-report ho natin ito nang sa ganun ay magawan din po nila ng walang action. So meron naman hong call center yung ating pamahalaan para dyan at doon ho natin pwedeng ipatutok yung mga reklamo kung hindi ho tayo makakasadya
sa tanggapan ng ating mga kapulisan. So, pinakamagandang paraan ng pag-iingat, huwag tayong maniwala, i-block natin, isumbong natin. Sige, maraming salamat po, Ginoong Gustilo, sa mga impormasyon na naibahagi po ninyo sa ating mga taga-subaybay. So, hanggang ito, mga kabombo, mga Kastam Nation, ang kausap po natin si Ginoong Ronald Gustilo, campaigner ng Digital Pinoy, kaugnay doon sa nangyaring pag-hack ng international hackers dito sa Philippine Health Insurance Corporation. Pati na ho, yung ongoing pa rin, dami pa rin na tatanggap po natin ng mga spam messages galing mo sa iba't ibang unknown numbers. Tuloy-tuloy pa tayo sa iba pa nating mga balita. Bongo, Liza. Iniimbestigahan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga nangyaring pagbaha o malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila tuwing dumadaan ng malakas na mga pagulan. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes na may mga tauhan na silang ipinakalat sa mga lugar na nagkakaroon ng baha. Hindi rin anya humihinto ang kanilang opisina na makipag-ugnayan sa mga local government units para maisaayos ang nasabing mga drainage system. Nanawagan na lamang ito sa publiko na huwag gawing basurahan ang mga drainage system para hindi magbara na magiging sanhipan ng malawakang mga pagbaha. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Kahit ano pong laki ng drainage, kung ang ating pong mga kababayan ay walang habas sa pagtapon ng basura kung saan-saan, lalong-lalo na po sa ating mga waterways, ay hindi po magiging sufficient itong ating drainage system. At Inyong napakinggan ang bahagi ng tingin ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Samantala, humigit kumulang 3.6 na bilyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa isang bodega doon sa Mexico, Pampanga, na pinakamalaki nasabat po ito sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ang shabu ay naharang ng Bureau of Customs Court of Subic sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency at Department of Justice. Ayon nga sa mga otoridad, ang 520 kilograms ng methamphetamine hydrochloride na inilagay sa mixed red tea bags at golden tea bags ay inilagay sa loob ng brown boxes na naglalaman din ng alinman sa ilang mga bags ng chicharon o kaya bag ng tuyo na yung mga isda. Ang operasyon, mga kabombo, ay doon sa warehouse sa Purok 5, Barangay San Jose, Malino, ay resulta ho ito ng multi-agency operation sa pangunguna ng National Bureau of Investigation. Dagdag dito, bawat isang pakete ng nasabat na illegal na droga ay naglalaman ng humigit kumulang 1 kilo ng methamphetamine hydrochloride. Ang ay pinagbabawal na gamot na ito ay tinago mano sa loob ng isang lalagyan na original na diniklara na naglalaman ng 881 bags ng feeds para sa mga hayop. Mula yan sa bansang Thailand. Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa National Prosecution Service ng Department of Justice bilang paghahanda sa mga kasong itatampak yung paglabag sa Republic Act 9165, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa iba pa natin mga balita, ang National Privacy Commission naman patuloy na inaalam kung may mga nakompromisong data ng PhilHealth members matapos ang makapasok ang isang hackers. Alamin natin ang kabuang balitang yan sa pag-uulat ni Bombo Jovino Gala. May pinailalam ng National Privacy Commission kung may mga nakompromisong datos ng mga miyembro ng PhilHealth matapos na pasukin sila ng ransomware. Sinabi na Michael Santos, ang Chief ng Complaints and Investigation Division ng National Privacy Commission, na may mga proseso pa silang ginagawa hanggang sa kasalukuyan para tuluyang matukoy kung may mga impormasyon na napasok ang mga hackers. Nakuha naman nila yung plano nilang kunin, inspection naman niya yung mga computers na dapat inspeksyonin at kumuha pa silang ibang mga dokumento at kinausap yung mga key personnel ng PhilHealth. Pero tinitingnan din natin kung anong possibility. Kung una, from the side ng PhilHealth, mayroon bang exfiltrate na data? So, no, kasi ang ransomware, ang characteristic ng ransomware, ang gagawin papasukin yung mga databases, tapos i-lock, i-encrypt. So,
So, hindi siya magagamit. Hindi characteristic ng ransomware na nangunguha ng datos. Pero tinitingnan natin yung dark web din at so far, aside from doon sa teaser, no, wala pa tayong nakitang ibang dump. So, kaya tayo pumunta rin sa tanggapan ng PhilHealth para first ma-assess natin. No? So yung mga files nila, kung may nakuha nga ba at kung gaano kadami. So at this point, pa-process pa natin yung nakuha natin information sa kanila. Hindi pa rin na tumitigil ang kanilang opisina sa panawagan sa publiko na dapat maging mapanuri sa mga natatanggap ng mga text messages, ganoon din sa mga emails para hindi sila mabiktima ng anumang uri ng computer hacking. Matuloy natin inaalam at makakaasa kayo na hindi naman to isang beses lang na investigasyon. Continuing to hanggat hindi natin determina ng certain, no, na safe or kung nakompromiso nga ang personal na informasyon ng ating kababayan. Pero kung sakali na mayroong na kompromiso, ang magagawa natin is kung mayroon tayong suspicious na communication, text, email, hindi mo naman kakilala, no? Maaaring related or hindi dito sa mga hacking. Pag nakakuha ka ng gano'n, unang-una, huwag mong i-click yung mga link kasi bibiktimahin ka nito. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Treat yourself to Changalu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Pot. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Pot. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa bahaging ito ng ating balitaan, dako na tayo sa mga lalawigan mga kabombo dahil 6 na bahay sa Iloilo total damage dahil naman sa naitalang landslide. May pag-ulat ang Bombo Radio Iloilo. 6 na bahay ang nasira sa pagguho ng lupa sa Barangay Lico, Alimudian, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Sherwin Bering, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, sinabi nitong 6 rin na mga pamilya ang apektado na katumbas naman ng 30 mga individual. Pansamantalang naninirahan ang apektadong mga pamilya sa Barangay Hall at ang iba na may nakikitira muna sa kanilang mga kamag-anak. Ayon sa opisyal, masuwerte na walang nasugatan na mangyari ang insidente. Hindi rin umano madaanan ng mga motorista ang lugar na pinangyarihan ng landslide. Napag-alamang ang Barangay Lico ay nasa red category sa Limudian o area na may high to very high probability ng pagguho ng lupa. We already have responded to their need of relief goods as well as proper information on what to do para to prepare them further for landslide while what the LGU is thinking of a long-term solutions po. Well, temporarily were evacuated dun sa mga families nila na malayo dun sa main start ng landslide. Tapos yung iba, they have evacuated dun muna po sa Barangay Hall and I think we will be providing them with further assistance po until pwede rin masasabi na depende na rin po sa whatever paano po yung update sa mga situation na we are constantly monitoring. Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Alimudian na si Sherwin Bering para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Philippine Military Academy, nakahanda na sa isasagawang PMA entrance examination sa Northern Luzon, habang libo-libong examinees naman inaasahang dadagsa sa 12 testing centers. May pag-uulat ukol dyan ang Bombo Radyo Baguio. Nakahanda na ang Philippine Military Academy sa isasagawang PMA entrance examination sa mga nagnanais maging kadete. Nauna nang naisagawa ang PMA
PMA entrance examination sa Mindanao, Visayas at South Luzon cluster kasama na ang National Capital Region. Sa Northern Luzon, aabot sa 12 ang gagamiting testing center sa Setyembre 30 at Oktubre 1 ng kasalukuyang taon. Mula sa nasabing bilang, 3 testing center ang gagamitin sa Cordillera Administrative Region. Kasama na dito ang Baguio City, Bontoc Mountain Province at Tabuk City, Kalinga. Maliban dito ay may testing center din sa Baler, Aurora, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Cabanatuan City, Kawayan City, Isabela, Ilocos Norte, Lawag City, Ilocos Norte, Batac City, Lingayen, Pangasinan, San Fernando City, Pampanga, Tarlac City at Tuguegarao City. Sa panayam ng Bombo Radio Baguio, sinabi ni Major Charito Dulay, Chief ng Public Affairs Office ng Philippine Military Academy, inaasahang libo-libo ang lalahok sa PMA entrance examination sa araw ng Sabado at Linggo. Matatandaan na sa mga nakaraang eksaminasyon ay umaabot sa mahigit 24,000 ang nakikilahok sa Philippine Military Academy entrance examination. Mula sa libo-libong bilang, 350 lamang sa kanila ang papalaring makapasok sa loob ng akademya. Sinabi naman ni Major Dulay na tumatanggap sila ng walk-in applicants sa mga nagnanais makahabol na sasali sa eksaminasyon, ngunit limitado lamang ang slot para sa mga ito. Ayon pa sa nasabing opisyal, optional na ang paggamit ng face mask sa mga examinees. Ang mga mapapalad na examinees ay siyang bubuo ng PMA Class of 2028. Ating pakinggan ang panayam ng Bombo Radio kay Major Charito Dulay, Chief ng Public Affairs Office ng Philippine Military Academy. So inaanyayahan po namin ang lahat ng kabataan to take the PMA challenge. It's never too late for you to take the exam. Basta i-meet nyo lang po yung mga requirements Adjust natin. ba yung white and pass? just be here and prepare yourself. Adjust na Gusto yan? nyo mag-review, magpahinga muna bago yung day of the exam, do so. And we hope that you will also pass and we will see you as a cadet here in the Philippine Military Academy. Mula dito sa Bombo Radio Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Irene Visconde Buenaventura. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. May naitalang sunog dun sa Cebu kung saan 150 na mga residente raw ang apektado. Alamin natin ang kabuuang ulat ng Bombo Radio Cebu. Sumiklab ang sunog sa sitio Tagaldalia Gonzalo, Barangay Quijiro, Cebu City, kung saan nasunog ang 23 bahay at 5 iba pa ang bahagyang napinsala. Kaya naman umabot sa 35 pamilya o nasa 150 katao ang nawalan ng tirahan. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Senior Fire Officer Wendell Villanueva, ang tagapangsalita ng Cebu City Fire Department. Sinabi nito na pagdating ng fire site, itinaas ng mga opisyal ang unang alarma 1:43 ng hapon. At ang pangalawang alarma ay 1:53 ng hapon na fire out ito ng 2:09 ng hapon. Bukod dito, umabot sa 36 na fire truck ang responde sa lugar. Ayon kay Villanueva, tinakayang nasa 1.8 million ang pinsala sa nasabing sunog. Sa kabilang banda, inakusahan ng mga residente ang isang babaeng may diferensya sa pag-iisip na siyang dahilan ng sunog na kinilalang si Hazel Araneta na binugbog ng mga residente sa nasabing lugar. Alinsunod dito, nilinaw ni Villanueva na nagsasagawa sila ng karagdagang investigasyon sa mga ulat na maaaring sinadyang sunugin ni Araneta ang kanilang bahayan. Lalo pat, sa pamamahay nila mismo nagsimula ang sunog. Sa ngayon, dinala na ito ng pulisya para sa investigasyon. Sunog na nangyari na is due to arson, i-evaluate pa natin yung mental condition ng tao and it can be circumstance directly file a case against a mentally challenged individual except kung ma-prove natin na nagawa niya yung krimen during lucid interval, meaning he or she is on his right mind during that period, no? But at the moment, we are still exploring all angles to really identify the real cause of the fire. Cut muna tayo kasi mahaba pa ito. Senior Fire Officer Wendell Villanueva, ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Office. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Jeremy